Hello there. Masus na morning. Today is April 11 of 2020 and it's Saturday, and by the devotion we are doing, we are now on day 19 of our JGS Online Grace devotion. So, welcome to this devotion. I'm still your friend teacher here. My name is Pastor Robert Kimson Jr. Kumusta po ang pagngilin natin ng tinatawag nilang mahal na araw? Kung titignan po natin, ang tawag nila sa kalendaryo ngayon ay Black Saturday, sapagkat yun ang paniniwala. So kahapon ay Good Friday, sabi ng ating calendar. Today is Black Saturday. What makes it black? Perhaps because they believe that during this time ay patay pa rin ang ating Panginoong Yesus, sapagkat kahapon siya namatay. Tapos ngayon ay Black Saturday dahil siya ay patay. At ang black, laging sumisimbolo yan sa kamatayan. But you know what? Last night as we are watching this Jesus Life movie, ay iba pa rin po yung dating sa akin, iba pa rin po yung dating sa amin ng ginawang kamatayan ng Panginoong Yesus habang siya po ay pinapahirapan, habang siya po ay nilalatigo. Okay? By the way, baka sa mga hindi po nakakaalam, I'm telling you today that what Jesus suffered actually is what we called in court as double jeopardy. Ano po yung tinatawag na double jeopardy? Dalawang beses na parusa. Ibig sabihin, yun po ay labag sa batas, kung tutuusin. At nilabag po nila ang batas ng mga Romano noong panahong ito nang si Jesus ay ipinako sa krus. Dahil yung unang punishment niya is iniharap siya ni Poncio Pilato sa madla at siya ay pinarusahan ng 39 na ulit na latigo na makita niyo po doon sa inyong pinapanood, ay habang inilalatigo sa kanya yung latigo na may kawing na pako at matulis na bagay sa dulo, ay talagang sumasama ang laman. The truth is, ang confession nga ng isang sikat na artista na si Mel Gibson na gumanap doon sa Passion of Christ, ay sabi nila hindi talaga nila nasunod ng 100% accurate yung talagang nagyari sa Biblia, sapagkat yung pong magiging palabas ng The Passion of Christ ay magiging brutal at hindi ito mabibigyan ng ratings na kung saan ay magiging general patronage. Kaya hindi talaga nila nasunod ng tuluyan. So if we will really go back to what Christ has suffered, doon pa lamang sa scourging na tinatawag, ay grabe na po. Hindi na talaga mamukhaan ng ating Panginoong Yesus. Kung sa salitang Tagalog po, one of my preachings before, babasahin yung book of Isaiah, how Jesus Christ was described, the truth is, inararo ang kanyang katawan. So gaya ng sinasabi ko, double jeopardy po ang dinanas ng ating Panginoong Yesus. Nang iniharap siya ni Poncio Pilato, the truth is naparusyahan na siya 39 times. That is already a punishment. So, dapat sapat na po yun. Napagbayaran niya na at kailangan na siyang pakawalan. Yet, pinili pa rin ng mga tao. Those who are shouting, Hosanna, Hosanna in the highest during Palm Sunday were the same people shouting during that time that Free Barabbas, Free Barabbas. Anong gagawin kay Jesus? Crucify Him, Crucify Him. So ipinako ang Panginoong Yesus. Yet, as we can see here, yung kanyang kamatayan, it was planned naman na talaga. It was being prophesied so many times. For these last few days, I talked about Prophet Isaiah, Prophet Jeremiah, telling about the coming Messiah, that Jesus Christ would be the covenant of God. And this covenant is about the new covenant of grace. And this covenant is about, will bring forgiveness of sins to people. And this covenant will bring intimacy, closeness. Mawawala na yung barrier ng kasalanan, sapagkat
yung kanyang kamatayan ng magiging bayad ng ating mga kasalanan. And then, as we see sa mga pag-aaral natin that Jesus Christ did not do this by Himself, but He did it by the residing or by the indwelling of the Spirit in Him, by His trust and dependency, because the Spirit of the Lord is resting upon Him. So by the rest of the Spirit in Him, though He is deity by nature, He is God by nature, but He showed when He lived here on earth, He showed His dependency upon the Holy Spirit so that He can fulfill His mission. And what is that mission? For Him to die on the cross of Calvary for all of us, because He loves us so much. And yesterday we've studied as well that if we will just, look one thing na bagay ng si Jesus dito sa krus, at one thing na siya ay nabuhay dito sa mundo, okay? Sapagkat yan ang, sabi ko nga kahapon, yan ang halos laman ng mga preachings ng mga teachers and pastors na para lang na-stick na nabuhay diyan sa buhay ni Jesus nang nabuhay siya dito sa mundo. As I've learned the Word of God and I see it, one thing na makikita nating pinakamaganda na makuha natin doon is that He is teaching us to be dependent upon the Spirit from start to finish. So kahapon nakita natin na by the Spirit of God, He was born. Yung kanyang conception pa lang, it is through the Holy Spirit. Okay? Kinomfort ng Panginoon si Joseph na buntis na yung kanyang mapapangasawang si Maria, samantalang wala pang nangyayari sa kanila, samantalang hindi pa sila na ikakasal. But then, God comforted Joseph na ang sabi kay Joseph, huwag kang mag-aalala sapagkat ang ipinagbubuntis ni Maria ay hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Espiritu. So from there, makikita natin na ito'y gawa na ng Espiritu. And nung si Jesus Christ ay binaptize, nagpabaptize siya kay John the Baptist. Though sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa inyo sapagkat alam ko na ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit kayo magbabautismo sa Espiritu. And during that time, the Holy Spirit descended like a dove kay Jesus. So that is an authentication authentication and empowerment ng kanyang mission. Okay? It's still through the Spirit. And then all throughout His life, He is being led by the Spirit. So that's the thing na pinag-aralan natin kahapon. So from start to finish, our spiritual life ay ganun din. We were born again. We were conceived by the Holy Spirit only. And we were born from above. Unless a man be born of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God, ang sabi ng Bible. So kailangang maborn again ang lahat ng tao. At hindi yun gawa ng laman, gawa yun ng Espiritu. Right after nating maborn again, we will have this empowerment. We will be given this authentication that we can, by the grace of God, serve God in return, worship God in return, and do ministry not by our own might and power, but still by the Spirit. And all throughout our life, just like Jesus' life here on earth, we will be dependent upon the Spirit of God alone. Why? I'm telling this, my dear brothers and sisters, ganun po kasi akong magturo. Alam niyo po, lalo na sa aming simbahan, masarap pong dumalo dahil para ka lang nanonood lagi ng telenovela. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang telenovela po ngayon, bago simulan yung isang episode, binibigyan muna tayo ng background kung ano yung nangyari nung nakaraan. Totoo po. So ngayon, binigyan ko lang kayo kanina ng konting background sa mga natalakay ko na. So kung gusto niyo po yung mapakinggan, mapanood, then you are free to browse all my FB videos patungkol sa mga pagtuturo kong iyon. So that what would I be teaching sa araw na yan ay ma-appreciate ng mga tagapakinig at lalo nilang maiintindihan. So, kagabi, nanood kami. I'm telling you about this death of Jesus Christ. Ngayon, alam nating lahat na si Jesus Christ ay namatay. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kaibigan, kapatid, ano sa iyo kung namatay si Jesus? Ano sa iyo ngayon? Ano ang pakinabang mo? Ano ang nagawa nito sa iyo sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo? At nais ko kayong dalhin sa isang passage sa New Testament verse ito. And ito po ay binanggit ng isang apostol, isang disciple din ng Panginoong Yesus
Pero ang exciting thing dito is this, ito pong apostol na ito ay hindi po kasama doon sa original 12 or doon sa mga disciples na si Jesus Christ ay nabuhay dito sa mundo. Okay? Unlike Peter, unlike John, okay? Pero he had a great experience seeing Jesus face to face, nagpakita sa kanya at the road of Damascus. And he authored the almost of the New Testament books, and that is none other than Apostle Paul. Kung tatanungin niyo ako kung sino ang apostol na talagang meron siyang revelation ng biyaya ng Ebanghelyo, at kung tatanungin niyo ako kung merong isang apostol na kung saan talagang ibinuhay niya at nanangan siya ng walang duda sa Ebanghelyo ni Kristo, yan po ay walang iba kundi si Apostol Pablo. So, pag-aralan natin, himay-himayin natin ang kanyang mga sinabi. And this is one of my life verses. And I believe if this is one of your favorite verse, this is really indeed a very good verse, a great verse, a life verse na talagang it's a great promise coming from God na mapanghahawakan natin. Are you ready? That is in Galatians chapter 2, verse 20. Galatians chapter 2, verse 20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Okay, so that's in Galatians chapter 2, verse 20. Let me read that again for you, my dear brothers and sisters in the Lord. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. So from this verse, Apostle Paul started to declare life as the one na sinasabi niya, we were all spiritually dead. Okay, so this majestic statement begins with our spiritual death. And it says in here that there was another, capital letter A, that might live in and through our lives. And from here, we are also told how we are to respond. So this divine arrangement can become a reality or can proceed in our life as it is intended. So, as you can see here, first, we can see here that our spiritual death in view. Sabi ni Paul, tinutukoy niya ang kanyang sarili actually. Pero syempre, ito'y tumutukoy din doon sa mga parehong may karanasang katulad ni Apostol Pablo. Sino yon? Ang mga nananampalataya sa Panginoong Hesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Sabi niya, I have been crucified in Christ. Hallelujah. If you are a believer of the Lord Jesus Christ, here's the astounding truth, my dear brothers. Yes, si Jesus Christ ay namatay sa krus. Nakita mo, nanood ka kahapon ng Passion of the Christ or ng Jesus life. Hindi po ba? Maaring tumulo ang iyong mga mata, maaring naiyak ka, talagang kapag napapanood mo how Jesus Christ suffered and how Jesus Christ died. But this is not of no benefit at you at all if you won't believe in Jesus and if you won't believe that His death, that His death is for you and that you died with Him. So, you will only be benefited from this truth if you will identify yourself na sasabihin mo, Jesus, namatay ka at sa kamatayan mo, sa aking pagsampalataya sa iyo, kinikilala ko po na kasama akong namatay sa iyong kamatayan. And that's what the Bible is telling us, that as believers of the Lord in Jesus Christ, we died with Him upon that cross. Hallelujah. And the cross of Christ today is now our testimony of rejoicing, because by that cross, we escape the dead world of unredeemed humanity. Natakasan natin yung dati nating buhay, dati nating pagkatao, dati nating kalalagayan.
And that is the truth of that, my dear brothers. Today, the cross is empty, my dear brothers and sisters, because we know that Jesus Christ did not stay there. He just stayed there for a while, okay? And that cross now is our rejoicing, because if we identify ourselves with him, that he died and then we also died, therefore it's a rejoicing thing. Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 14, si Apostle Paul din ang nagsasalita, sabi niya, "But God forbid that I should glory except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world." Look at that. Kaya nga nang malaman ni Jesus Christ, okay, right after his encounter with Jesus at the road of Damascus, and he had studied and he had known what Jesus Christ had done for him, lalo na yung kamatayan niya sa krus, okay? Nakita ni Apostle Paul, sabi ng iba, yung krus sa iba, parusa, yung krus sa iba, kalbaryo. Hindi po ba? Di ba? Hanggang ngayon, sa pananalita natin, di ba? Kapag ang isang tao ay nahihirapan, kapag isang tao ay dumadaan sa problema, ang tawag nila dyan, nako, dumadaan ako sa kalbaryo. Okay? Meron akong pinapasan na krus. But I'm telling you today, all right, the cross, if you understood that Jesus Christ died for you and you died for Christ, you would see the cross as your glory. Ipagyayabang mo ito. Okay? You should boast into the cross of Christ. Sabi ni Paul, "But God forbid that I should glory except in the cross of the Lord Jesus Christ." Wala akong ibang maipagmamalaki maliban ang krus ni Jesus. Ang krus na kung saan doon siya namatay, at sa pamamagitan ng kamatayan na yon, ang mundo sabi niya ganyan, "By whom the world has been crucified to me," namatay na rin ang mundo sa akin at ako sa mundo. So sabi niya, wala nang dating sa akin ang mga bagay dito sa mundo. Patay na ako sa mundo at ang mundo'y patay na sa akin. Nangyari ito mula nang makilala ko yung namatay sa krus, dahil kasama niya akong namatay. At ang sabi ni Apostle Paul, wala na akong ibang nais sa buhay na ito, kundi makilala yung Kristo na yon na namatay para sa akin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa bagay na yan. As you can see here, that although the cross is the end of our old life in Adam, okay, that is the end of our old life in Adam, that is not the end of our story, my dear brothers and sisters, because there's good news. Ephesians chapter 2 verse 5 says, "Even when we were dead in trespasses, God made us alive together with Christ. By grace you have been saved." Hallelujah! By His grace, my dear brothers and sisters, we were raised with Christ. We died with Him, that now we might live with Him. So, have you identified yourself in the death of Jesus Christ already? Here's the good news. If you identified yourself that you died with Christ, I'm telling you right now, you need to identify yourself as well that you live with Him. Yan po ang sabi ng Romans chapter 6 verse 8. "Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him." And we know, my dear brothers and sisters in the Lord, that Jesus Christ did not remain dead. He was alive. He resurrected. So, ang identification natin, when He died, we died. When He resurrected, we resurrected as well. Paano yun nangyari, Pastor? Pagpatuloy po natin sa paghinihimay-himay po natin yung verse na Galatians chapter 2 verse 20. So as we can see here, kung ipagpapatuloy natin, yung consequences ng katotohanan na ito, na tayo'y namatay kasama ni Kristo, tayo'y nalibing kasama ni Kristo, tayo'y nabuhay kasama ni Kristo. So lumalabas ngayon na kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, lumalabas ngayon na ang mga katotohanan, ang buhay mo or yung tinatawag nating Christian life because of Christ, kaya kayo naging Christian, okay? Tanggalin mo si Christ, I-A-N na lang ang natitira. Anong ibig sabihin ng I-A-N? I am nothing.
Christian, Christ is the center. Without Christ, I-A-N. Ano yung I-A-N? I am nothing. You are nothing. Okay? Nonsense. Basura. Walang kwenta. Yun yung totoo, mga kapatid. Regardless, kahit ano pang idugtong mo dyan sa I-A-N na yan. O, subukan mo. Riches, iyan. Okay. Dugtungan mo pa. Sige, ano gusto mo? Millionaire iyan. Hindi naman po pang walang hanggan yung mga bagay na binabanggit natin. Pero idugtong mo si Christ doon sa I-A-N, ikaw ay tinawag na Christian. Ibig sabihin, follower ka ni Jesus, ibig sabihin, ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesus. Hallelujah. At ang buhay mo ngayon ay hindi na si Kristo. Yan po ang sinasabi ng verse natin. It is no longer I who live. We are not producing our own Christian life. We are not manufacturing our own Christian life. My dear brothers and sisters in the Lord, if we are not to manufacture our life with God, so what other option could possibly be available? Kung hindi pala natin kayang i-produce ang sariling, ang Christian life na ito, ang buhay natin sa Diyos, ano ang ating option? Nandun din po sa verse natin, ang sinabi doon, Christ lives in me. It is no longer I who live. Namatay na yung malaking letter. I, ang pinagmumulan ng lahat ng pride. I. Okay? Meron pong patalastas dati sa TV, isang bata ang nagsasabi, ako, lagi na lang ako. Pag nagsasalita ang isang taong ma-pride, pag nagsasalita ang isang taong mayabang, pag nagsasalita ang isang taong makikita mong bilib na silib sa sarili, ang lagi mong maririnig, ako, I. Pero pag ikaw ay believer na at Kristiyano na at anak ng Diyos, the truth is matatanggal na sa bokabularyo yung I. Because the Bible says it is no longer I who lives, but Christ lives in me. So, dalawang bagay lang yan, mga kapatid. Kapag nakafocus ka sa I, ikaw, maaaring ma-focus ka doon sa iyong sariling galing, sariling lakas, sariling talino, I. Pwede rin maging negative sa kabilang banda, pero meron pa rin tinatawag na pride, di ba? Ako, mahina. Ako, loser. Ako, mahirap. Ako, walang kakayanan. I pa rin yun. Nakafocus ka pa rin sa iyong sarili. Okay? Kahit na para kang kawawa, pride pa rin yun. Kasi nakafocus ka pa rin sa iyong sarili. But Christian life is no longer I, but Christ lives in me. So the wonderful answer is Christ lives in me. If you believe in the Lord Jesus Christ, you died with Him, you were buried with Him, you have resurrected with Him. It is no longer you who live, but Christ lives in you. Now, tatanungin mo, how can this be accomplished, Pastor? I am still in this body. Yes, that is in a verse. Look at this. Sabi ni Apostle Paul, the life which I now live in the flesh. Okay, malinaw na malinaw. The life which I now live in the flesh. So sinasabi ni Apostle Paul dito that we still have an ongoing human experience in flesh and bones bodies. Tanong ko, nang na-born again po ba kayo, nang tinanggap nyo si Jesus, nagbago rin po ba ang anyo ng inyong itsura? Hindi po ba? Sana nga, no? Nung dati, kasama sana yun. Pero, in a sense, kasi pag na kay Jesus ka, talagang ang malalaman mong buhay mo sa ilalim. Alam niyo po, yung panlabas, minsan sumusunod lang yan eh. Di ba? Pero kung instant din sana, o kaya kahit nasabihin mong gradual, no? Na dati, sabihin na natin medyo hindi ka contented sa ilong mo no? Nung tinanggap mo si Jesus, sana nga medyo tumangos din no? Nung tinanggap mo si Jesus. Sana nga, no? Nung tinanggap ko si Jesus nung araw, ang liit ko nun ngayon, nasa akin si Jesus, ang tagal niya nang nananahan maliit pa rin po ako hanggang ngayon Sana, no? Nagdagdag ng katangkaran. But that is not how it is, because it's a spiritual thing, my dear brothers and sisters. Okay? We are living, okay,
in Jesus today, living by faith in Jesus today in our flesh and in our bodies. Okay? Hindi po napalitan yung tinatawag nating external features. Okay? Parang sa computer po yan, yung hardware po, hindi napalitan, yung software ang napalitan, my dear brothers and sisters in the Lord. And that's what Apostle is testifying. Sabi niya, the life which I now live in the flesh. Okay? Yes, and it is possible that you are still in your flesh, you are living in your body right now. Okay? We have the same flesh with the unbelievers. Okay? They might not see the difference because the difference is on the inside, not unless minamanifest natin si Jesus para makita ng madlang people, okay? Pero kung hindi tayo magsasalita, di ba? Pupunta lang tayo sa maraming tao, maraming lugar. Pare-pareho natin sila kumakain 3 beses isang araw. Pare-pareho natin sila na napapagod, pinagpapawisan din. Pare-pareho tayong sabi nga ng ilan nagpupupo ng mabaho. Pareho. And pareho po tayo na nabubuhay sa mundong ito at hindi exempted sa anumang delubyo o problema. Okay? Kaya nga po, kahit na tayo believers in the Lord, magandang meron pa ring wisdom and revelation. Okay? Sapagkat pwede pong tamaan ng COVID-19. Alright? Because we are living in the flesh. But then, if your focus would be in that flesh alone, okay, you would have no other difference at all with the unbelievers na dyan lamang nabubuhay. Nabubuhay lang, kakain 3 beses isang araw, papasok sa trabaho, or kung meron mang negosyo, di ba, magpapalaki ng anak, magpapalaki ng bahay. Yet, pag namatay, anong sabi ng Biblia? Di ba? What shall profit a man if he gains the whole world, yet loses his soul? Kung hindi naman niya nakilala si Jesus bilang buhay niya, ang tawag ko po dyan, existence, not really living. But we who are believers of the Lord, we are the ones really living. Why? Because it is no longer it is no longer we who live, but Christ lives in me, but Christ lives in us. Now, how should we do that? Sabi ni Paul, the life which now I live in the flesh, and it is possible for us to let Christ lives in us. Sabi niya ganyan, I live by faith in the Son of God. I live by faith in Jesus. Hallelujah. So that's the message, or that's the title of our message today. Living by faith in Jesus. Because that is what Christian life is all about. It's all about Jesus living inside us. It is about the Christ in us, the hope of glory. And it is by believing that He is now dwelling inside us. His Spirit, it is now believing that we identified with His death, burial, and resurrection. And now we can still live in this flesh. We can go on in this life carrying this flesh. Pwede namang pagandahin yan ng Diyos. Hindi po ba? Tignan nyo po ang mga sarili nyo. Tignan nyo yung katabi nyo. Hindi po ba? Opo, totoo. Ang dami ko pong patotoo. Alam nyo po, nung ako'y hindi pa nabubuksan sa biyaya, i-compare ko po yung mga pictures ko, yung mga paglilingkod ko noon before na. Kasi ang ministry of law, ministry of death yun Yan ang sabi ni Apostle Paul Yung pinaghahalo mo ang biyaya at batas, ay grabe po. Ang tanda ko pong tignan. Pero tignan nyo po ngayon, kumusta po ba? Okay? Kamukha po ba ni Yorme? Hindi po, kamukha po ng Jesus Christ, sapagkat si Jesus Christ po ang nabubuhay sa atin. Hallelujah! Ang ibig kong sabihin kay Jesus Christ at sa biyaya at kung hinahayaan mong mabuhay si Kristo, pabata ng pabanta, paganda ng paganda, papogi ng papogi, kahit yung ating panglabas na katawan dahil hindi tayo pababayaan ng sino man na nag-iisang nakatira sa atin. Hallelujah! Sabi niya, yes, but this life is to be lived by faith. I live by faith in the Son of God. So as we put our trust in Jesus day by day, He lives in and through. Okay? Ganito yan.
Paano mabuhay si Jesus sa atin day by day? Alright? If we depend on Him, that means we let Him live in and through us, through our thoughts, through our words, through our choices, through our priorities, through our relationships with other people, with our family, and with Him. That's how we live by faith in Jesus. And ang tawag ng Bible dyan ay testimony, manifestation of Christ. Now, I understand that there are some people na minsan ang hirap na nilang sharean ng gospel. Alam niyo po kung bakit? Dahil natural po sa tao na ang kanyang basis ay panglabas. Ba? Minsan ang hirap-hirap kasi binabase nila sa gawa ng tao, lalo na kung ay born again. Ayoko niyan, lalo na kung yung tao na expose siya sa mga born again believers na hindi nabubuhay kay Kristo. Ibig sabihin nabubuhay sa laman. Hindi sila nagiging mabuting patotoo. Mga kapatid, while God loves us so much and God loves us regardless of what we do and what we are not doing, I'm telling you, but what we do, but what we say, what we display, my dear brothers and sisters, okay, do not be condemned. This is the truth, okay, is like a living epistle read by man. Si Apostle Paul din ang sabi niyan. Ang buhay ng isang anak ng Diyos ay parang sulat na binabasa ng mga tao. At kung ang pagkakabasa nila ay hindi maganda, huwag mo silang sisihin kung hindi rin maganda ang pagkakakilala nila sa Kristong ipinakikilala mo. So dito pumapasok yung kahalagahan ng pagmamanifest ni Jesus Christ sa atin. Okay? So, it's not bad to examine, okay, the way we live our Christian life, my dear friends. Hindi naman nangangahulugan na nasa biyaya na tayo, sira-sira, wala silang pakialam sa buhay ko. Hindi mo na nga buhay eh. Buhay na ni Kristo. You are carrying someone. You are representing someone. And His name is Jesus. And, you can do it by yourself by just depending upon Jesus. Sabi ng Bible, you can say no to sin. Yung mga dati mong gawi, sabihin mo, Pastor, hindi ko kayang iwan. I'm telling you, you can because Jesus Christ is living in you right now. You can. You can. Bisyo ko, Pastor, di ko matanggal eh. You can because Jesus is living in you right now. You can't by your own self, but Jesus can. And if Jesus is really living in you, I'm telling you, you can. You can. Okay? Pero ganun pa man, sabi ko nga, kung ang mga taong ito'y dinedepende nila ang kanilang kaligtasan sa gawain ng iba, hindi sila maliligtas. Because at the end of the day, ikaw mapalad ka pa rin. Diba? Dahil personally ay tinanggap mo si Jesus. So, ganun din po sa sino man. Hindi natin pwedeng ibigay ang sisi sa iba. Sasabihin mo, Lord, kaya naman ako nandito kasi yung kilala kong pastor, di ko naman nakikita sa buhay niya ikaw eh. Yung asawa ko, sabi niya, born again siya, hindi ko naman nakikita yung Kristo sa kanya. Yung mga kaibigan ko, sabi nila, born again sila, di ko naman nakikita yung kabaitan nila. Huli na ang lahat. Dahil idinepende mo ang iyong kaligtasan sa ibang tao. Personal po ang salvation, okay? Una sa lahat, gusto kong ipaalam sa iyo, ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo. Namatay siya para sa iyo. You should identify yourself to be dead with Christ, buried with Christ, and alive with Christ. And if you are now alive in Christ, the I no longer live, Christ lives in you. Yes, you still live your life in the flesh, but you live now by the faith of the Son of God who loved you and gave Himself for you. Okay? So, this God's grace work through humility and faith, my dear brothers and sisters. That's the truth. Because humility is expressed by embracing this confession. It is no longer I. And faith is expressed by counting upon this truth. Christ lives in me. So, with all humility, you confess, it's no longer I who live. With all faith, you confess, Christ lives in me. That is what Christian life is all about. Wow, what a verse. What a verse. Galatians chapter 2, verse 20. And that's the truth. As any grace pastors, as any teachers of grace, I'm telling you,
Kung papipick upin mo sila ng isang verse sa Bible na magsa-summarize, magde-define kung ano ba talaga ang Christian life, they would pick Galatians chapter 2 verse 20. And in no doubt, kahit po ako, napapiliin mo. Kaya nga, ito po ang tinuro ko eh. This is the truth. This is the essence of Christian life. We died with Christ. We were buried with Christ. But we live with Christ. Now we live with Christ. It is no longer I who live. It is no longer us who live. But Christ lives in us. Yes, we still live in this flesh. But we live in the faith of the Son of God. Hindi lang po by faith. Sabi ng binasa ko, by faith. Sa ibang salin, of faith of the Son of God. So ibig sabihin, maging yung faith natin, hindi yan magsusubside. Hindi yan maaalis. That's permanent because it's also a gift. Hindi naman po tayo ang nag-fabricate. It is Christ. It is Christ. Okay? Who loved us and gave Himself for us. So, mga kaibigan ko na nanonood ngayon at makakapanood pa lang na hindi pa tumatanggap sa Panginoong Yesus. Ngayon po ang araw at pagkakataon na nais kong malaman mo na mahal ka ng Diyos. Bakit? Ibinigay niya ang sarili niya at siyang tumubos at nagligtas sa iyo at namatay siya. Oo, maaaring napapanood mo. Hindi ba? Na namatay si Kristo sa iyo. Naiiyak ka pa nga eh. Sa tuwing pinapalabas na lang. O kaya naman, ikaw ay namulat sa isang relihiyon. Di ba? Sabihin na nating hindi mo man sinasamba, di ba? Yung rebulto o imahe. Kasi ang sabi nga ng ilan daw na ginagalang naman natin yung pananaw nila na hindi naman daw nila sinasamba. Ginagawa lang nilang imahe, okay? Iba-ibang imahe, may itim, merong puti, okay? Merong duguan, okay? At iba-iba, merong nakapako sa krus, merong santo bangkay na inililibot. Mga kaibigan ko, mga kaklase ko, kakilala ko, tagal nyo na akong naririnig sa biyaya. Hindi po ako magsasawang sabihin ito. Hindi po relihiyon. Hindi po pag-alala lang. Hindi po lang yung pag-iyak at pagtangis na naaalala natin yung ginawa ni Jesus. Sapagkat ito po ginawa niya para sa iyo. Gawin mong personal. Ang kinin mo, i-identify mo yung sarili mo. Huwag mong ilalahanin ang ibang tao. Huwag mong sasabihin, kaya si Jesus namatay kasi para yan kay kuya ganito, kay kuya ganyan. Kasi masamang ugali niya. Para sa kanya yan. Kay kapitbahay, 1 and 2 ito. Kasi mga chismosa sila. Or kay manong ganito to kasi addict siya. No. Jesus died for all. At ang pinakamahirap ng maligtas, actually, hindi yung mga masasama. The truth, minsan ang mahirap maligtas, yung mga mababait. Yung mga walang inaagrabyadong tao. Yung mga relihiyoso na lagi sa simbahan kung minsan. Or kung mapagkawang gawa. Pero wala pang personal na kaugnayan sa Diyos. Yun po ang nakakatakot. Dahil inaakala nila na sila'y maliligtas ng sarili nilang mga gawa. Pero ngayon, naririnig mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Si Kristo'y namatay para sa lahat. Namatay siya para sa iyo. Kinilala mo na ba si Jesus sa buhay mo na siya ay namatay para sa iyo? Inaanyayahan kita ngayon, kaibigan. Dinadalangin ko na magpasya ka ngayong araw na ito. Ito ang araw ng iyong kaligtasan. Mananalangin ako ng pagtanggap tulad ng ginagawa ko araw-araw sa ating devotion. At kung ngayong araw na ito nagpapasya kang tanggapin siya, manalangin tayo. Sumunod ka sa akin, Panginoong Jesus. Yun po pala ang dahilan kung bakit ako namatay para sa iyo. Ako ang dahilan. Dahil mahal mo ako at tinubos mo ako. Sa oras na ito, Panginoong Yesus, kinikilala ko na ako'y namatay na kasama mo doon sa krus. Kinikilala ko rin ang aking mga kasalanan na hindi ko po kayang bayaran. At ang iyong dugo, ang iyong kompleto na hain sa krus, ang siyang nagbayad at nagpatawad ng aking mga kasalanan.
Sa oras na ito, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang puso ko at hinahayaan kayo na pumasok at maghari. Ginagawa po kitang personal kong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Maghari ko po sa akin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Kung buong puso ang iyong panalangin iyan, ang nangangako'y kanyang mga salita, nanahan si Jesus sa iyo ngayon sa pamamagitan ng Espiritu. At katulad ng sinabi ni Apostol Pablo na pinag-aralan natin ngayong umagang ito, hindi na ikaw ang nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Nabubuhay ka sa lamang ito sa pamamagitan ng pamumuhay ng pananampalataya sa Panginoong Jesus na nagmahal at nangbigay ng buhay para sa iyo. At para sa atin po na matagal na, marahil ilang taon na na-identify na natin ang sarili natin kay Kristo. Mga mananampalataya tayo, yan ang tawag ng Biblia. Mga anak tayo ng Diyos, mga pinagpala, mga matuwid, mga minamahal. Okay? It's also good for us to meditate on these words of Apostle Paul. That really, Christ's life is not our own life. Christ's life is not our own works. Okay? Christian life is not our own merit. Christian life is really declaring by humility that we no longer live. We no longer live. Minsan, masyado lang tayong nasasaktan kapag hala natin may mga naninira sa atin, hindi po ba? Well, ito pong sabi ng Bible. Sabi ni Jesus Christ, kung kayo'y hinuhusgahan, kung kayo ay inaalipusta, pinag-uusig, di ba? Sinabi niya yan nang si Apostle Paul papunta ng Damascus bago nagpakilala sa kanya ang Panginoong Yesus. Ang pakilala sa kanya ng Diyos, sabi niya, sino ka? Sabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ha? Sabi siguro ng Apostle Paul, during that time, Saulo pa ang pangalan niya. Hindi kita inuusig. Ang inuusig na Apostle Paul nung araw, yung mga mananampalataya, those who belong to the way, yung mga mananampalataya, yung mga churches ni Christ, pinapapatay. Kumuha nga siya ng sulat nun talagang parang maging legal na talagang kanyang lipulin yung mga mananampalataya ni Kristo. Pero the road of Damascus, nagpakita sa kanya si Jesus. Through a light na nasilaw siya. At ang sabi, nagsalita, bakit mo ako pinag-uusig? Nasa iyo si Kristo? Kapatid, I'm telling you, kapag nasa iyo si Kristo at si Kristo ang buhay mo, kapag may umuusig sa iyo, huwag kang masaktan. Hindi naman na ikaw ang nabubuhay. Hindi ikaw ang tunay na inuusig, kundi yung nakatira sa iyo. Yan ang sabi ni Jesus Christ, bakit mo ako inuusig? And He is speaking on behalf of His people. Bakit mo ako inuusig? Bakit mo ako inuusig? Kung pinagtatawanan ka, hindi. Dahil sa pananampalataya mo, hindi ikaw ang pinagtatawanan. Si Jesus. Hindi na tayo ang nabubuhay. Si Jesus na. Magpatuloy tayong mabuhay sa pananampalataya sa Kanya. Dahil mahal na mahal niya tayo. And kung si Jesus ay nabubuhay sa atin, dami ko pong pwedeng i-preach. Marami na kayong narinig. Siya ang kapangyarihang nasa atin. At kung siya ang kapangyarihang nasa atin, ano pang kapangyarihan ang katatakutan natin? Kung ang kapangyarihan niya ay nasa atin, ano pang sakit? Ano pang virus? Sabi ni Tatay Digong, ano pang virus ang makakagapi sa atin? Ano pang problema ang makakapagpabagsak sa atin? Ano pang hirap ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo Jesus? Binanggit na nga niya sa Roma 8 na kahit yung ultimong kinatatakutan ng tao, ano yun? Kamatayan. Naranasan na nating mamatay sa spirito. Yung mamatay sa laman, natural yan. Lahat pupuntahan natin yan.
Pero huwag tayong magmadali. Dahil habang nabubuhay tayo sa katawang ito, ay pwede tayong mabuhay at sabihin si Kristo ang nabubuhay sa atin at nabubuhay tayo sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Pananampalataya kay Kristo. Tayo manalangin, naming Ama. Salamat po sa bawat pag-aaral namin. Salamat po sa tunay na essence ng sineselebrate po ng mga tao ngayong panahong ito. Sineselebrate ang iyong kamatayan, inaalala ang iyong kamatayan sa krus, inaalala ang iyong mga ginawa, Panginoong Jesus. But then, as we are celebrating this occasion, huwag niyo pong, hayaang lumipas lang ito na hindi po pakikinabangan ng bawat tao. Nawa po hindi ito maging isang ritual, isang relihiyon lang na inaalala taon-taon. Dahil sa totoo lang, hindi lang naman po taon-taon ang pag-alala dito. Araw-araw, pwede naming alalahanin, hindi lang pwedeng alalahanin. Araw-araw ay may isa sa buhay namin. Ang Jesus na nananahan sa amin. Dahil hindi na kami ang nabubuhay, kundi si Kristo. Nabubuhay kami sa lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal at nagbigay ng buhay sa amin. Salamat po sa mga nagsipagtanggap na sa iyo, Panginoong Jesus. Lalo na po, Panginoon, doon sa mga tumanggap mula ng tayo po ay makapag-live broadcast, Lord Jesus. Hindi ko man sila naaabot, hindi man sila miyembro ng aming JGS family. I just pray na ma-enjoy nila ang kanilang Christian life. I just pray na talagang lumago sila sa pagkakilala sa iyo, Panginoong Jesus. Ganon din naman, naririto kami na yung mga anak, kasama ng mga anak mo ngayon na nanonood ng aking broadcast na ito. Lord, you have a word for them. I know, sa mga salitang napakinggan nila. There's something na talagang nangusap, Panginoon, sa kanila. Let it be na maging responder po sila. At hindi lang nila mapakinggan sa kaliwa at lumabas sa kanan, kundi they will step faith into action para pakinabangan po nila ang mga napakinggan nila bilang anak mo. Salamat po sa iyong pagtira sa amin, Panginoong Jesus. It would be a lifetime of praise and worship and thanksgiving na hindi talaga kami karapat-dapat. Pero dahil sa iyong ginawa, Jesus, pinaging karapat-dapat mo kami. Talagang it's all by grace. It's all by faith. It's all by grace. Wala nang iba. So, purihin po kayo ngayong umaga. Thank you for this day 19. I pray na samahan niyo po kami hanggang sa day 38. So, ibig sabihin, day 19 ngayon. Thank you, Lord. Nakalahati na namin. Hanggang sa matapos namin until day 38. And then, yun din po. Even itong pagkaka-lockdown namin ay babalik na po sa kahit paano, sa natural ang aming living bilang tao. Dahil alam ko na kayo ang gumagawa ng paraan para sa pandemic na ito at alam kong nasolusyonan nyo na po ito. So, salamat po sa inyo. Purihin po kayo ngayong umaga at patuloy kong idinadalangin na lahat ng provisions, lahat ng needs ng aking mga kapatid. I don't know them personally, lalo na po yung mga hindi kasama sa JGS family, but then salamat na sumusubaybay po sa broadcast pong ito. I just pray na ikaw ang patuloy na maging provisions nila and hanggang sa lahat po ng ginagamit nila sa araw-araw ay hindi po sila magkukulang even sa pagkain, Panginoon, at sa mga pangangailangan dahil mabuti kang Diyos. So, purihin ka po ngayong oras na ito. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa inyong pagsama sa ating pong broadcast. At iisa lang po lagi ang aking kahilingan. Please share this video through sharing and through watch party.
yun na lamang po ay masaya po tayo. Kahit isa na kaluluwa na nakakakilala sa Panginoon, libo-libong anghel ang natutuwa sa langit. Yan din po ang ating kagalakan. If that is the joy of heaven, that is also our joy. Hanggang sa muli po, see you all tomorrow para sa ating day 20. Pero tuwing gabi po, alas 7 ng gabi, ay inuulit ko po ang broadcast na ito. Nag-host po ako ng watch party. So kung pwede nyo pong ulitin nyo po, or pwede nyo pong gawiting pagkakataon para makapag-invite ng mga hindi nakapanood, pwede din po. Salamat po sa inyong pagsama. May Jesus na morning ang aking iiwan sa ating lahat.